Ciao raga! Musta naga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Ako po ay naniniwala at ako ay confident na ang content po ng vlog po na to ay malaki ang may tutulong po sa iyo at saka sa iyong pamilya at saka sa mga kababayan natin din sa Italia. Kaya pwesto na ng maayos at ikaw ay makinig ng mabuti. Bonus maternita 500 euros at saka yung rimborso spese periodo gravidanza na hanggang 2,000 euros. At saka ano ba yung financial assistance na matatanggap kung halimbawa ikaw ay na-hospital, lalo na kung ikaw ay na-operahan. Paano ba mag-apply niyan at sino ang pwede? Majority sa ating mga kababayan na nandito sa Italia ay nandun po sa settore na laboratory domestici. Sila po yung mga colf, badanti babysitter, na ngayon po ang tawag na dyan ay asistente familiare. Bilang isang colf ay dapat na alam mo yung dalawang dokumento na importante sa iyo pong laboro. Hindi sapat na ikaw ay merong kontrato di lavoro. Dapat merong kang kopya ng dokumento po na ito. Ito po yung Denuncia Rapporto di Lavoro Domestico. Kumbaga sa pag-aafito, dapat yung kontrato ay registrato sa Agenzia delle Entrate. Sa colf naman, dapat registrato yan sa INPS at yan yung document na proof na registered yan doon. Andyan ang details ng datore, ng laboratore, malalaman mo din kung tempo determinato ba o indeterminato, ilang oras ang iyong trabaho sa isang linggo, kung kailan ka ba na-hire, at magkano ang per hour mo plus yung iba pang mga detalye. Kapag natapos ang raporto di lavoro mo sa iyo pong amo, especially kung ikaw ay nilitsensya, dapat naman ay may ganito ang document, yung cessazione del rapporto naman. Kasi kapag ka nag-apply ka ng disoccupazione, o kaya yung tinatawag natin na NASPI, kailangan po ang dokumento po na yan. Yung second document naman na kailangan ay meron ka rin pagka ikaw ay colf, yung po tinatawag natin na bulletin ni INPS. Ang sabi po ng iba, wala naman akong bulletin ni INPS kasi hindi ako binibigyan ng amo. Ang ibinibigay lang sa akin ay busta paga. Well, importante rin ang busta paga para na sa gayon na monitor mo at alam mo kung magkano ba ang iyong sweldo sa isang buwan. Pero hindi automatic na pagka ikaw ay may busta paga, kita mo doon sa busta paga, na ikaw ay kinakaltasan ng para doon sa contributi, ay bayad na talaga yung contributi mo sa INPS. Kaya importante na ikaw ay humingi ng kopya, na ikaw ay magkaroon ng kopya ng bulletin ni INPS mo. Take note lamang ha, dapat ay hindi bulletin ni INPS lamang, dapat yan ay bayad. Dapat ay may pirma ng iyo pong amo at saka dapat naka-indicate din yung date of payment. Better yet, may kopya ka ng Ricevuta di Pagamento at hindi yung Aviso di Pagamento. Ito ko yung document na proof na talagang bayad ang bulletin mo. Paano kung di naman ako binibigyan? You can check sa INPS. Pwede mong gawin yan. Ikaw mismo ang kukuha para malaman mo kung binabayaran ba yan o hindi. At pwede mo din yang i-download kung gusto mo para magkaroon ka ng kopya. Balikan lang natin yung document kanina na Denuncia Rapporto di Lavoro Domestico. Dalawang details ang kailangan mo po dyan. Yung Codice Rapporto at yung Codice Fiscale ng iyo pong amo. Tapos, pupunta ka dito sa webpage po na ito ng INPS para doon mo po i-check. May ginaalam mo yan para ma-check mo if may FDUI ba ang bulletin ni INPS mo. Yan kasi ang unang dapat i-check para malaman kung ikaw ba ay pwedeng mag-apply ng bonus o ng reimburso mula sa Casa Colf. Kung wala kang FDUI, hindi ka pwede. Ito po yung dapat mo na malaman ng mga detalye para na sa ganun, ma-determine mo kung pwede ka bang mag-apply at magkano ang iyong matatanggap. Ang Casa Colf ay isang social health fund na nagbibigay ng benefits and services sa parehas na colf, badante, babysitter, yung tatrabaho at pati din sa kanyang amo. Mababa lang naman ang contribution diyan. 0.06 euros lamang per hour at ang hatian 0.04 euros, yun ang parte ng amo, at 0.02 naman sa trabahador. Pero ang amo ang nagbabayad niyan kasama doon sa bulletin ni INPS kada trimestre. Naman ay balik ulit tayo kay Casa Colf kasi hindi lamang yung prestasyon ni COVID-19 ang pwedeng i-apply ng mga members ng Casa Colf kasi marami pa pong ibang mga prestasyon na pwede pong applyan po dyan. Yan po ang ating pong iisa-isahin ngayon. Kapag ikaw ay na-ospital,
na-confine ka, na-operahan ka. Pati yung pong mga reimburso, ticket sanitary, yan ay pinoprovide din, yan din ay binibigay na tulong ng Casa Colf. At makikita nyo po ngayon yung pong mga lista ng iba't ibang mga, halimbawa, yung mga surgical procedures, yung mga tulong po na yan, napakadami po niyan, pwede po yan marimborso sa tulong po ni Casa Colf. Lalo na kung ikaw ay Colf ka at hindi bayad yung malatiya mo, halimbawa na nagkasakit ka, na ospital ka, maigi na may ganito pong ayuto. Para na sa ganun, kung kulang man ang iyong sweldo, o kaya naman talagang hindi ka sumweldo, at least may aasahan ka na tulong mula sa Casa Colf. Meron pang rimborso spese periodo gravidanza na hanggang 2,000 euros. Itong rimborso spese periodo gravidanza ay para sa mga Colf Badante babysitter na iskrite, member, nagbabayad ng contributions sa Casa Colf. Kaya kung ikaw ay isang Colf Badante o kaya na may babysitter na ngayon ay buntis or kakapanganak palaang, yung mga spese sanitary mo durante ng iyong gravidanza, gaya halimbawa, nagpa-check up ka, meron ka nagkasus dyan, yung mga pagpapatest mo, etc., private doctor man yan o hindi, ipunin mo ang lahat ng resibo mo. I-reimburso yan ni Casa Colf at ang maximum amount na marireimburso mo ay maaaring umabot ng hanggang 2,000 euros. Kontributo maternita na 500 euros per neonato. As you can see, 500 euros yan para sa mga madre, para sa mga nanay na nagkaroon ng baby at yan ay manggagaling pa rin, ibibigay pa rin ni Casa Colf. 500 euros yan kada filyo. Sa pag-apply niyan, syempre dapat ay member ka pa rin ng Casa Colf. At kailangan na dokumento ay yung Certificato di Nascita at Codice Fiscale ng neonato, nung iyong anak. Kapag ang baby mo ay kahit na hindi ba bagong panganak pero wala pa siyang 1-year-old at ikaw ay member ng Casa Colf, pwede mo po yung habulin, pwede mo po yung applyan. Makukuha mo po yung 500 euros at saka po yung reimburso doon sa iyo pong spese sanitary nung ikaw ay nagbubuntis. At kasama din dyan yung funeral assistance in case of death ng member ni Casa Colf. May assistance din para doon sa pagpapauwi ng salma nung katawan po nung pumanaw. Ito po yung sample ng computation ng mga raga na nakapag-apply po nito at nakarimburso po sila dahil po sila ay nagpatulong sa akin. Sabi nga po ng iba ay sayang naman kasi hindi ako pinagbabayad ng aking amo sa Casa Colf. Well, ang aking konsilyo sa iraga, kausapin mo ang iyong datore kasi yung mga prestasyoni na yan na pwede po nga makuha na tulong galing sa Casa Colf, hindi lamang yung mga laboratory ang covered, kundi pati yung mga datore di lavoro covered din po yan. Katunayan, sa mga amo, meron din po mga prestasyoni na binibigay si Casa Colf. Kaya po napaka-convenient talaga at saka multo utile na ikaw ay nagbabayad ng contributi sa Casa Colf. At saka yan naman ay mura lamang. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo paano ba ang pagkukompute nung pong binabayad sa Casa Colf. Example, itong bulletini po na to, kung ilan ang totally na ore sa trimestre po na yan, imumultiply mo lang yan ng 0.06. Kaya yung 156 hours, imumultiply ng 0.06, ang babayaran mo sa Casa Colf ay 9 euros and 36 cents. Kaya kausapin mo na raga ang iyo pong amo kasi hindi naman nakakahiya na ito ay ipaliwanag sa kanya at ipakilala si Casa Colf. Malay mo, pumayag siya, okay sa kanya. So, pwede nyo po yung ipaayos sa mga CAF patronato na halimbawa po ay doon sa dyan nagpapatulong ang iyo pong datore. That's all po sa vlog po na to. Maraming salamat sa inyo pong panonood. Sana po kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na po at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang magiging updated. Like and follow my Facebook page, Chad Will Guide. Huwag kalimutan na mag-thumbs up po sa video po na to at ma-share nyo rin po sa iba ang aking YouTube channel. Gamitin lagi yung hashtag na Ciao Raga, Mustanaga. Questo è tutto. Once again, this is Chad. And always remember, Chad Will Guide. Grazie raga. Alla prossima!